Kaya masasabi kong lahat tayo ay malaking tagahanga ng MCU at gawain ng Marvel Studios. At kahit na palaging sinasabi na may tinatawag na villain problem ang Marvel, nakagawa naman sila ng mga talagang di malilimutang kontrabida tulad din na Loki, Killmonger at Thanos. Ngayon, hindi natin pag-uusapan kung sino ang pinakasikat o pinakadakilang kontrabida sa Marvel. Hindi, sisilipin lang natin kung sino ang pinakamalakas na kontrabida. Sino ang kayang makipagsabayan sa laban? Magtakda muna tayo ng ilang patakaran. Sa simula, kontrabida lang sa pelikulang isasama, hindi mula sa Netflix o TV shows. Dahil kahit gaano pa kagaling sina Kingpin o Killgrave, sobra-sobra na ang mga kontrabida. Kaya kailangan nating limitahan ito. Pangalawa, mahalaga ang katalinuhan dito. Pero mas importante pa rin ang lakas, kapangyarihan, at galing sa pakikipaglaban. Dito natin tinatalakay kung sino ang pinakamakapangyarihan at kung sino ang pinakamahusay makipagsabayan sa laban. Panghuli, kung may hukbo o kumpanya ang kontrabida na nasa kanilang kontrol, hindi masyadong isasama yon sa listahang ito. Sa totoo lang, nagpapagulo lang yon ng walang dahilan. Halimbawa, si Justin Hammer ang boss ng Hammer Industries at si Red Skull naman sa Hydra. Sapat na para maintindihan. Papayagan ba natin si Killmonger gamitin ang yaman ng Wakanda? Ibig kong sabihin, naging hari rin naman siya ng Wakanda at naging Black Panther pa. Si Loki nga ay nagkaroon ng access sa mga rekurso ng Asgard. Naging hari rin siya sandali. Paano nagkaroon si Thanos ng kontrol kay Loki at sa hukbo ng Chitauri? Ibig kong sabihin, tauhan lang talaga sila sa unang Avengers na pelikula. Naiintindihan mo ba kung bakit ito nakakalito? Oo, gawing simple na lang natin at huwag nang isama ang masasamang organisasyon at hukbo. Kaya sa umpisa ng listahan, kasama si Arnim Zola. Habang nabubuhay siya, si Zola ay isang henyo sa agham at kanang kamay ni Red Skull. Pero siya ay mataba, pandak at duwag. Ibig kong sabihin, siya lang ang miyembro ng Hydra na masyadong duwag para kitilin ang sariling buhay. Hindi naman talaga siya banta sa kahit anong paraan. Pagkamatay niya, si Zola ay nilipat sa malaking silid ng mga kompyuter. Kahit na panatili niya ang katalinuhan at natulungan ng Hydra halos masakop ang mundo, sa laban, hindi naman talaga siya naging banta. Hindi talaga pwedeng manalo si Zola kasi hindi siya pwedeng umatake ng pisikal. Hindi rin matatalo ang kalaban dahil hindi makaatake si Zola. Sa sitwasyong ito at sa listahang ito, siya talaga ang pinakamahina. Sunod naman si Justin Hammer. Si Justin Hammer ay CEO ng isang kilalang kumpanya ng paggawa ng armas at kumpanyang kabilang sa Fortune 500. Ang pangunahing papel niya sa Iron Man 2 ay maging pampatawa. Maraming biro tungkol sa kanya sa buong pelikula, lalo na sa mga armas niyang hindi gumagana. Masasabi kong karamihan sa mga bansa ay 5 to 10 taon pa ang layo. Hammer Industria, 20. Gusto kong ipunto na nabuhay ang test pilot. Sa tingin ko ay... Dahil sa kakulangan niya. Pakinggan, ito ang una ninyong pagkikita mula nang siya ay nasa Senado. Mula nang ma-hold ang kontrata niya, hindi yon kinansela. Hindi, ibang hold sa cancel. Pakiusap, totoo yan. Sa totoo lang, hindi na naman gumagana ang kanyang mga armas. Hammer check? Dagdag pa dyan, si Hammer ay parang mukhang maarte at mahina na lalaki na siguradong hindi kayang lumaban ng patas sa isang laban. Kahit isa siya sa pinakamagandang bahagi ng Iron Man 2, hindi talaga pwedeng ilagay si Justin Hammer sa mas mataas na pwesto sa listahang ito. Hindi ko talaga kayang gawin yon nang malinis ang konsensya ko. Alexander Pierce. Medyo matanda na si Alexander Pierce kumpara sa iba sa listahang ito. Pero matagal na siyang bahagi ng SHIELD at Hydra. Sigurado akong nag-training siya sa pakikipaglaban ng ilang taon. Magaling siyang bumaril at may high-tech na sandata dahil nabaril niya ang kasambahay at gumamit ng mga kagamitang nagbibigay ng electric shock para patayin ang karamihan sa mga miyembro ng World Security Council. Si Pierce ay mandirigma na hindi natatakot pumatay at pumatay ng walang pag-aatubili. Ngunit ang edad niya at kakulangan sa anumang seryosong pagsasanay o kasanayan ang talagang pumipigil sa kanya. Zemo. Si Baron Zemo ay talagang kakaiba sa listang ito dahil isa siya sa 4 na kontrabida dito na talagang nagtagumpay ang mga plano.
Siya, si Thanos, at maaari mong isama si Loki para sa ikalawang pelikula ng Thor at si Surtur pagkatapos ng ikatlong pelikula ng Thor. Hindi magaling si Thor, pigilan ng kontrabida dahil siya rin ang naging dahilan ng tagumpay ni Thanos. Pero lumilihis na tayo sa paksa. Dahil kahit nahuli si Zemo, matagumpay niyang pinagwatak-watak ang Avengers. Ang pagkakahiwalay ay tumagal ng ilang taon at nagpapatuloy hanggang ngayon. Matalino siya para malaman na hindi niya kayang bogi ng Avengers, pero kaya nilang sirain ang sarili nila. Talagang napakahusay ng pag-iisip na wala sa karaniwan. Si Baron Zemo ay isang sanay na sundalo ng Special Forces at kaya pa nga niya makipagsabayan sa isang laban. Pero wala siyang tunay na superpowers at limitado lang ang kaya ng kanyang manipulasyon at pagpaplano. Red Skull. Gumamit si Red Skull ng depektibong Super Soldier Serum para makuha ang kapangyarihan niya. Ang parehong bagay na nagbigay kay Kapitan America ng kanyang mga kapangyarihan. Pero pare, mukhang talagang depektibo yung sample na yon dahil hindi naman kasing lakas ni Kapitan America si Red Skull. Sa totoo lang, pagtingin mo kay Red Skull, wala naman siyang nagawang kahanga-hanga o kapansin-pansin. Labing kung niya ang kalasag ni Captain America. Pero props lang yun sa entablado, hindi ang tunay nitong vibranium shield. Bukod pa doon, ang isa na lang talagang kapansin-pansin niyang ginawa ay ang makipaglaban kay Captain America sa eroplano. Yung laban na yon parang away inuman lang, itulad ng mga kahanga-hangang laban na inaasahan kay Kapitan America. Nakarating ng si Red Skull dito dahil sa pagiging superhuman niya. Pero kahit ganon, kulang pa rin. Crossbones. Si Brock Rumlow ang pinakamagaling na mandirigma sa listang ito sa ngayon. Ibig kong sabihin, siya ang namuno sa SHIELD Black Ops na ilang taon at hindi na mabilang ang mga taong napatay niya. Nang naging Crossbones siya, mas lalo siyang naging mabagsik. Nagkaroon siya ng super lakas, kayang sirain ng security door, tiisin ang kuryente ni Black Widow, at may mga spike na sandata sa kanyang suit. At kahit natalo si Crossbones sa laban niya kay Captain America, si Captain America ngayon na, sa palagay ko, ang pinakamagaling na mandirigma sa MCU. Kaya wala talagang nakakahiya doon. At dagdag pa sa lahat ng yan, wala talagang problema si Crossbones na mamatay para sa kanyang layunin na kadalasan ay ang subukang pumatay ng isang tao. Ulysses Klaue. Pare, isa to sa mga paborito kong kontrabida sa MCU. Ulysses Klaue. Sa totoo lang, bihira nating pag-usapan ang taong ito. Isa siyang scene stealer sa Age of Ultron at isa sa pinakamagandang bahagi ng Black Panther, isang pelikulang hitik sa magagandang eksena. Namumukod tangi talaga siya sa bawat eksenang kasama siya. Mukhang believe talaga siya sa lahat ng pagkakataon, lalo na't masaya siyang gumanap sa karakter na iyon. At saka, si Klaue ay siguradong kayang makipagsabayan sa isang laban. Hindi siya natakot ng harapin ni Quicksilver at Scarlet Witch at sinubukan pang labanan si Black Panther, isa sa pinakamahusay na mandirigma sa mundo. Matapang talaga ang taong ito. Meron din siyang arm cannon na sa buong lakas nito ay nakasira ng isang vibranium na kotse na talagang nakakabilib. Kadalasan dahil sinasabing hindi nababasag ang vibranium. Pero bukod doon, hindi naman talaga siya ganoon kagaling makipaglaban. At dagdag pa, ang pagiging halos baliw niya ay magpapadali rin para mapatumba siya. Korg ang tagahabol. Maraming magagandang katangian si Korg ang tagahabol. Bukod sa astig niyang pangalan, isa siyang Kree. Ibig sabihin, mas malakas at mas matibay siya kaysa sa tao. At kasing lakas at tibay din siya ni Drax the Destroyer. Si Korg ay bihasa rin sa pakikipaglaban dahil isa siyang malupit na bayarang mandirigma. Masigasig siyang nagsanay kasama sina Gamora at Nebula, mga anak ni Thanos. Sa kasamaang palad, hindi talaga natin siya nakita na ginagamit ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban dahil nalindam siya ni Star-Lord at pagkatapos ay napatay sa laban nila ni Drax. Isa pa, pwedeng agad siyang mamatay kung tanggalin ang mga metal na elektronikong bagay sa gilid ng ulo niya. Na sa totoo lang ay napakasamang pagpaplano. Malamang inisip ni Korg na mas astig o mas matindi ang itsura niya dahil doon. Pero kitang-kita na hindi na pag-isipan ng maayos ang desisyong iyon. Nebula.
Si Nebula ay mersenaryo, mamamatay tao anak ni Thanos, at itinuturing na pinakamasadista sa kalawakan. Mayroon siyang superhuman na lakas, tibay, liksi, at bilis. Lalo pang tumindi ang lahat dahil sa kanyang cybernetic enhancements. Dahil tuwing natatalo siya kay Gamora, pinapalitan ni Thanos ang bahagi ng katawan niya. Kaya masasabi mong cyborg siya kumpara sa iba. Ngayon, ang mga cybernetic na enhancement ay nagpapalakas, nagpapatatag, at nagbibigay sa kanya ng kakaibang kakayahan sa paghilom. Nakakatakot man tingnan, pero sobrang epektibo ito. Dagdag pa, si Nebula ay isa sa pinakamahusay na mandirigma sa universo. Proxima Midnight. Nagalangan ako kay Proxima Midnight dito. Kasi mas malakas siya pisikal kaysa tao. Nakipaglaban siya kay Scarlet Witch mag-isa at nagawa pa niyang madaig sina Black Widow at Okoye nung labanan sa Wakanda. Kahanga-hanga ang mga gawa niya at kung iyon lang ang ipinakita niya, baka mas mataas siya sa listahan. Pero hindi ganoon. Kasi, naalala ko nung natalo at pinabagsak si Proxima Midnight ni Falcon, Black Widow, at Captain America. At oo, nabigla siya. Pero dapat isa siyang napakahusay na mandirigma. At dapat, kaya niyang makabawi at lumaban ng mas maayos kahit papaano. Ibig kong sabihin, sobrang sama na nangyari na si Black Widow pa mismo ang nadnakaw ng sariling sandata ni Proxima at sinaksak niya ang asawa nito gamit yon. Nakakahiya talaga para kay Proxima. Napatay siya ni Scarlet Witch dahil nabigla at hindi nakapaganda. Haya malinaw na hindi niya kalakasan na manatiling alerto sa laban. Winter Soldier. Isa si Bucky Barnes sa mga paborito kong karakter sa MCU. Bilang assassin, talagang mabangis ang Winter Soldier. Kaya niya makipagsabayan kay Captain America. Ilang paso lang niya ang napakaraming shield agents na parang wala lang. At sobrang brutal at walang awa siya, walang problema sa kanya ang pumatay ng kahit sino na humaharang sa danya. Si Buck ay super soldier tulad ni Steve at ang kanyang cybernetic na braso ay nagbibigay ng mas malakas na lakas at bulletproof ito. Si Winter Soldier ay mahusay ding mandirigma at taga-baril at masasabi na siya ang pinaka-eksaktong tao sa buong MCU. Killmonger. Isa pa sa paboritong karakter at pinakamahusay na kontrabida sa MCU ay si Eric Killmonger. Isa siyang bihasang sundalo na matagal na nakikipaglaban at pumapatay ng tao. Isa siya sa pinakamahusay na mandirigma sa mundo. Natalo niya si Black Panther sa patas na laban at mag-isa niyang tinalo ang 4 na Dora Milaje. Pag-in ni Killmonger ng heart-shaped herb, naging super sundalo rin siya tulad din na Captain America, Winter Soldier at Black Panther. Dahil sa Golden Jaguar na kasuotan, mas naging makapangyarihan siya. Kaya ng suit sumipsip ng kinetic energy. Parang kalasag ni Captain America o suit ni Black Panther. Kaya halos hindi siya tinatablan ng atake. Hindi lang yon, kaya rin niyang gamitin ang kinetic energy niya para magpakawala ng omnidirectional na pagsabog na kayang sirain halos lahat ng madaanan nito. Corvus Glaive. Si Corvus Glaive ay isa sa pinakamalakas na miyembro ng Black Order ni Thanos at may pambihirang lakas at tibay. Sa katunayan, nagawa niyang labanan mag-isa si Vision at napalakas pa niya si Captain America na sapat ang lakas para pansamantalang mapigilan si Thanos. Isa rin siyang bihasang mandirigma na nagawang talunin si Steve, isa sa pinakamagagaling na mandirigma sa MCU. Si Vision lang ang nagligtas sa kanya. Ang pinakamakapangyarihang sandata ni Corvus ay ang glaive niya, na kayang hiwain halos lahat. Nahati nito ang vibranium na katawan ni Vision at maging ang sinag mula sa Mind Stone. Pero nasaksak siya ni Black Widow at muntik mamatay. At mababilis din siyang natalo ng team ni Natasha, Steve at Sam. Kaya malinaw na hindi yun ang best performance niya. Vulture. Si Adrian Toomes, isang karaniwang lalaking nasa gitnang edad, ay nagkaroon ng lumilipad na mekanikal na kasuotan mula sa Salvish Salvificatory Tech. Isa itong makapangyarihang harness na may mga pakpak na gumagamit ng jet propulsion systems para lumipad ng mabilis at magpalipad-lipad sa ere, katulad ng ginagawa ni Falcon. Binibigyan din siya nito ng sobrang lakas at tibay na kaya niyang talunin si Spider-Man at sirain ang konkreto at ang jet ni Stark. Meron din itong pares ng pangil at ang mga pakpak ay doble
at matutulis ang talim na parang gunting sa paghiwa. Si Vulture ay makapangyarihang kontrabida na may kakayahang lumipad, lakas at tibay, kaya may kalamangan siya laban sa mga nasa lupa. Ironmonger. Katulad ni Vulture, si Ubud Obadiah Stane ay isang ordinaryong lalaking nasa gitnang edad, pero may Ironmonger na baluti na ginaya at may kakayahan tulad ng armor ni Iron Man. Kaya niya magbuhat ng hindi bababa sa 50 tonelada, at ang baluti ay gawa sa Omnium, isang matibay na steel alloy na espesyal para sa Ironmonger na balute. Napakatibay din ito, kayang tiisin ang mga atake mula kay Iron Man at kaya ring lumipad. May minigun, rocket launchers, at mga misail na nakakabit sa balikat ang balute. Gayunpaman, kahit malakas ang balute, mayroon din itong mga kahinaan na pwedeng gamitin laban dito. Mabagal at mabigat ito sa simula, at hindi nakatulong ang laki nito. Hindi ito nakakakalipad ng mayos dahil hindi gumagana sa sobrang lamig sa itaas ng atmosfera. At marami sa mga pangunahing mekanismo at mga wiring nito ay nasa labas ng suit kung saan madali itong masira. Sa kabuuan, hindi kasing lakas ng suit ang kay Iron Man at iba pang bayani sa MCU. Dilaw na jacket. Dinamit ni Darren Cross ang orihinal na Ant-Man na kasuotan at PIM particle para idisenyo ang dilaw na jacket na kasuotan na kayang lumiit na parang langgam. Ang kasuotang ito ay nagbibigay sa kanya ng superhuman na lakas kapag lumiit siya. Dahil pinapalakas nito ang densidad at pisikal na puwersa, kaya nagkakaroon siya ng lakas ng suntok na parang bala. Ang dilaw na jacket ay may 4 na mechanical na stinger na kayang maglabas ng malalakas na energy blast na nakakapatay ng tao at nakakabutas ng pader at iba pa. Ang mga mekanikal na galamay na ito ay nagsisilbi ring advanced na jet at thruster na nagpapalipad sa kanya. Aldrich Killian. Dahil sa pagkakahawa sa extremis virus, naging napakalakas na superhuman si Aldrich Killian na may napakaraming kakayahan. Meron siyang superhuman na lakas na nagpapahintulot sa kanya na sirain ang ilang Iron Man armor gamit lang ang kanyang mga kamay at liksi na kaya niyang umiwas sa mga blaster ni Tony nang walang kahirap-hirap. Ang buong layunin ng extremis virus ay pagalingin ang mga kapansanan at sakit. Dahil dito, kaya niyang agad pagalingin halos lahat ng sugat, muling tumubo ang naputol na bahagi ng katawan sa ilang segundo, at mabuhay matapos ang malalakas na pagsabog. Kaya rin niyang painitin ang parte ng katawan para tunawin ang bakal, sirain ang Iron Man suit, at huminga ng apoy. Ghost. Paborito ko si Ghost at isa siya sa pinakamalupit sa MCU, habit sa kakayahan niyang tumagos sa mga bagay. Kaya niyang lumusot sa mga solidong bagay at buhay na nilalang ayon sa gusto niya. At piliin kung magiging solid siya o hindi nahahawakan. Nagagamit ni Ghost ang kanyang kapangyarihan para mabilis na makaiwas sa mga atake at pagkatapos ay maglunsad ng kontra-atake. Tulad ng pagdaan sa mesa habang ibinabagsak si Wasp, paglusot sa truck, paggamit ng momentum para patalsikin ang tauhan mula sa motorsiklo, o pagdaan sa van ni Hank bago maging solid at sipain si Wasp sa kalsada. Kaya niyang gawing solid ang katawan habang dumadaan sa matitibay na bagay. Kaya madali niyang mapapatay ang tao. Itinagos ni Ghost ang kamay niya sa dibdib ng lalaki at agad niya itong napatay. Saka tinakot si Hank na papatayin din siya sa pamamagitan ng pagtagos ng kamay niya sa lalamunan nito. Kaya rin niya magpalit-palit sa nakikita at hindi nakikitang anyo. Kaya niyang maglaho at kaya niyang palakasin ang kanyang mga pisikal na atake tulad ng pagtapon kay Ant-Man sa ilang pader gamit lang ang isang sipa. Sa madaling salita, sa huli, napakalakas ni Ghost at kaya pa niyang dumaan sa kahit anong atake. Kaya halos imposible siyang masaktan. Whiplash. Galit na galit si Ivan Vanko kay Tony Stark at sa pamilya nito. Kaya gumawa siya ng Whiplash Armor para subukang patayin si Tony. Ang Whiplash Armor ay kombinasyon din ng energy cable technology na ginawa ni Vanko, pati na rin ang armor suit technology na ginamit sa Hammer drones. Ang suit ay may pambihirang lakas, tibay, bilis, at liksi, at kaya nitong lumaban ng sabay sa dalawa, kay Iron Man at War Machine. Ang ikalawang bersyon ng Whiplash ay may mas malalakas na energy whips na mas mabilis niyang naikot at mas malaki ang pinsalang nagagawa. Dahil sa energy whips at iba pang kapangyarihan ng suit, nagawang pansamantalang talunin ni Whiplash si War Machine
at isa sa pinakamalakas na bersyon ni Iron Man. Ang tanging paraan para matalo siya ay gamit ang espesyal na diskarte at meron din siyang self-destruct feature bilang huling atake. Caecilius. Si Caecilius ay isang mangkukulam at dating miyembro ng Master of the Mystic Arts bago siya nadismaya sa mga lumang paraan. Nakipagsani-puwersa siya kay Dormammu. Isa si Caecilius sa pinakamakapangyarihang mangkukulam at gamit ang mga artipakto, relikya at astral na kapangyarihan, nakukuha niya ang maraming mahiwagang lakas. Sapat ang kanyang kasanayan at lakas para makipagsabayan sa dati niyang guro, Ancient One. Eksperto si Caecilius sa Eldritch Magic at matapos magsagawa ng ritual para makakuha ng kapangyarihan mula sa Dark Dimension, nakuha niya ang kakayahang manipulahin ang espasyo. Kaya niyang manipulahin ang Mirror Dimension, lumikan ng space shards bilang sandata, magpadala ng shockwave para sirain ang paligid, at labanan ng epekto ng kakayahan ng Time Stone na manipulahin ang oras. Malekith. Bilang Dark Elf, si Malekith ay superhuman at mas makapangyarihan kaysa sa iba pang kauri niya. Sapat ang lakas at kapangyarihan niya para magamit ang isang Infinity Stone. Sa tulong ng Aether, naging sapat ang lakas at tibay niya para makipaglaban kay Thor ng matagalang one-on-one. Nagpakawala siya ng mga pagsabog, galamay at tinik ng enerhiya na sapat para pansamantalang mapadig si Thor. Kaya niya man-teleport sa harap ng kalaban, gawing dark matter at ibalik ang mga bagay at manipulahin ang laki niya. Kaya niya lumaki ng 3 beses kaysa kay Thor. Loki. Si Loki ay isang higanting yelo pero nakukulam lang para magmukhang Asgardian. Kahit ganon, napakalakas niya. Kayang talunin si Captain America. Madaling pabagsakin ng mga higanting yelo at mga dark elf, at sapat ang lakas para hawakan ng isang Infinity Stone. Matibay siya na kaya niyang mabuhay matapos ang isang matinding atake mula kay Hulk. Kahit na napatumba siya nito sa laban, nagawa pa rin niyang makipagsabayan kay Thor. Kahit na nagpipigil si Thor nung mga sandaling yon. Pinakamalaking puhunan ni Loki ang kanyang mahika. Nakakagawa siya ng maraming ilusyon para linlangin ang mga tao at kaya rin niyang gayahin ang hitsura ng kahit sinong maisip niya. Kaya niyang manipulahin ang isipan ng halos kahit sino, pati na si Odin mismo, at kaya niyang itago ang kanyang presensya sa pamamagitan lang ng panlilinlang sa isipan ng ibang tao. Kaya niyang gumawa ng sandata agad at gumamit ng telekinesis sa laban. Cole Obsidian. Si Cole Obsidian ay anak ni Thanos. Sumama siya sa paghahanap nito ng lahat ng Infinity Stones at naging bahagi ng Black Order. Siya ang lakas ng grupo. Naniwala pa siyang kaya niyang labanan si Hulk para sa kanyang amo nung naglaban sina Hulk at Thanos. Ibig kong sabihin, malamang hindi rin matatalo ni Hulk si Cole. Pero pinapakita nito kung gaano kalakas si Cole. Malakas siya kaya napabagsat niya si Bruce kahit naka-Hulkbuster armor ito. Bagamat maaring dahil din ito sa kakulangan ng karanasan ni Banner sa pagsuot ng armor, siya pa rin ang nanaig sa huli. Matibay siya dahil kinaya niya makipaglaban kay Iron Man at Hulkbuster. Pati na rin ang tumanggap ng buong atake ng kinetic energy ni Black Panther, na parehong alam kung paano manakit. May dala rin siyang sandatang nagsisilbing parehong martilyo at kuko na nakamamatay. Abominasyon. Si Emil Blonsky ay isang bayaning bigmaan na tinurukan ng Super Soldier Serum mula ikalawang digmaang pandaigdig at nahawa ng gamma-irradiated na dugo ni Hulk. Kaya naging dambuhala siya na kahawig ni Hulk. Asing lakas siya ni Hulk, pero di tulad ni Bruce, hindi lumalakas ang kapangyarihan ni Abominasyon pag siya'y nagagalit. Kasing tibay ni Abominasyon si Hulk, may pambihirang kakayahan sa pagpapagaling at kaya pa niya magpalabas ng malalaking tinik sa kanyang mga braso, siko, likod at paa. Gamit ang mga tinik na ito, nasaktan niya si Hulk at itinarak pa ito ng malalim sa dibdib. Tinaga ang matibay nitong balat. Ebony Maw. Si Ebony Maw, anak ng Mad Titan, ay isa sa pinakamalakas na miyembro ng Black Order. Isa siyang makapangyarihang telekinetic na kayang kontrolin at igalaw ang mga bagay ayon sa gusto niya. Pinalipad niya si Iron Man, tinamaan si Spider-Man gamit ang billboard at pinaikot si Cole Obsidian ng paliparin nito sa kanya. Mabilis siyang nahati ang kotse
Napatalas ang mga spike mula sa debris at naipadala ito pabalik kina Doctor Strange at Wong. Kaya natalo niya ang dalawa. Napakalakas ni Ebony mo, kaya niyang patahimikin at pigilan si Thor kahit na pupumiglas ito. Ronan ang tagapagsakdal. Si Ronan ang tagapagsakdal ay isang panatikong Kree na nais lipulin ang salot na Sandar. Siya ang pinakamalakas at pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga Kree. Siya ay sinasamba dahil sa kanyang napakalaking kapangyarihan. Kayang-kaya niyang bagbugin si Drax the Destroyer, inatapon lang niya ito na parang basahan. Pagkatapos, naging sapat siyang malakas para tiisin ang lakas ng Infinity Stone na kamakailan lang ay pumatay ng tao sa paghawak nito. Tapos gamit ang Power Stone, grabe ibang level si Ronan. Madali niyang winasak ang Nova Corps, kaya niyang burahin ang planeta sa isang hawak. At sinabi niyang mas makapangyarihan pa siya kay Thanos. Pero siya pa rin. Gayunpaman, ang pumipigil kay Ronan umangat sa listahan ay ang kanyang kakulangan sa kakayahan. Ibig kong sabihin, seryoso, dinugol niya ang buong pelikula sa pag-obses sa isang bagay na ito. Nagkaroon siya ng pagkakataon, pero na-distract siya ng lalaking sumasayaw. Nakakalungkot yon. Dagdag pa, kung kaya mong sirain ang martilyo ni Ronan, malaki ang mababawas sa lakas niya. Ultron. Nilika ni na Tony Stark at Bruce Banner si Ultron para protektahan ang mundo. Ngunit sa halip, tinangka niyang wasakin ito at naging malaking kontrabida ng Avengers. Sobrang lakas ng kanyang vibranium na katawan. Kaya niyang makipaglaban kina Thor at Vision at napadugo pa niya ang Diyos ng Norse sa isang malakas na hampas. Sobrang tibay niya, parang di tao. Tinanggap niya ang lahat ng atake ng Avengers at nanatiling nakatayo at natiis pa niya ang pinagsamang atake ni na Thor, Vision at Iron Man sandali. Pero ang totoo, hindi lang isa ang katawan ni Ultron. Isa siyang programa, kaya mahirap siyang patayin at kaya niyang ilipat ang kamalayan sa ibang katawan. Hayaan niyang lumipad na mabilis at manipulahin ng grabidad. Hayaan niyang hilahin ang mga kalaban o ihagis ang malalaking bagay sa kanila. Hayaang maglabas ni Ultron ng malalakas na concussive blasts at kontrolin ang init ng kanyang mga kamay tulad ni Aldrich Killian. Sa huli, hive mind si Ultron, kaya kapag nilabanan mo siya, hukbo ng mga Ultron ng kaharap mo dahil extension lang ng sarili niya ang mga sentry. Si Hela, diyosa ng kamatayan ng Asgard, ay isa sa pinakamakapangyarihang Asgardian, sunod lamang kay Odin. Sa katunayan, napakalakas at makapangyarihan niya na natalo niya ang lahat ng Valkyrie, winasak ang buong hukbong Asgardian at kahit sina Thor at ang Avengers ay hindi siya kayang talunin. Tila sina Odin at Surtur, lang sa buong lakas ang kakaunting nilalang na kayang talunin si Hela. Isa siyang napakahusay na mandirigma. Dahil natalo niya si Thor ng ilang beses, winasak ang buong hukbong Asgardian at tinalo pa ang mga Valkyrie na silang pinaka-elite sa mga mandirigmang Asgardian. Hayaan niya maglabas ng iba't ibang sandata kahit kailan at paborito niya ang Necro Swords. Napakalakas ng mga sandatang ito na kaya nilang butasin si Surtur. Nabanggit na si Surtur, kaya siya na ang susunod sa listahan. Sa buong lakas niya, si Surtur ay isa sa pinakamakapangyarihang nilalang sa Siam na kaharian at Sansinukob. Matapos siyang buhayin ng Eternal Flame, mag-isa niyang sinimulan ang Ragnarok. Walang kahirap-hirap na tinalo si Hela at winasak ang Asgard. Nakakagawa si Surtur ng apoy na kayang lamunin ang Asgard. At mayroon din siyang Twilight Sword na mabilis na humiwas sa mga palasyon ng Asgard at pumuksa kay Hela. Ego. Si Ego isang celestial, sinaunang lahi ng makapangyarihang utak na nilalang. Para sa panimula, siya ay immortal, nabubuhay na ng milyong-milyong taon at maaari lamang siyang tunay na mamatay kung masisira ang kanyang otak. Matindi ang lakas at tibay niya, kaya niyang kontrolin ang bagay sa antas ng molekula. Lumikha ng iba't ibang sandata at dambuhalang bersyon ng sarili. Nagagawa pa nga niyang gamitin ang kanyang kakayahan sa molecular manipulation para lumikha ng isang planeta sa paligid ng kanyang otak, isang planetang kaya niyang kontrolin hanggang sa antas ng molekula. Pero hindi lang siya basta nakakapagmanipula ng materya. Kaya ring manipulahin ni Ego ang enerhiya.
Kaya niyang gumawa ng malalakas na tentakulo ng liwanag at sinag ng liwanag at mag-anyong liwanag din. Sa huli, ang mga celestial ay pinakamakapangyarihang nilalang sa universo na may di masukat na lakas at parang mga Diyos. Ang isang celestial ba ay parang Diyos? Ang mga Diyos na maliit ang ay walang kwenta. Dormammu. Si Dormammu ay isang kosmikong mananakop, tagapagwasak ng mga mundo at nilalang na may walang hanggang kapangyarihan at gutom. May misyon siyang sakupin ang bawat universo at ilipat ang lahat ng mundo sa kanyang madilim na dimensyon. Kita mo, si Dormammu ang ganap na pinuno ng madilim na dimensyon at may lubos na kontrol sa dimensyong iyon. Kaya niyang manipulahin ito sa kahit anong paraan, gamit ang dimensyon para buuin ang muka o ibang bahagi ng katawan. Hayarin niyang gawing sandata ang kapangyarihan ng dimensyon para paulit-ulit patayin si Dr. Strange. Si Dormammu ay immortal din dahil ang madilim na dimensyon ay hindi saklaw ng panahon, kaya isa siyang sinaunang nilalang na nauna pa sa mismong panahon. At sa wakas, ang pinakamakapangyarihang kontrabida o talaga namang pinakamakapangyarihang nilalang sa MCU ay sorpresa-sorpresa si Thanos. Kita mo, gamit ang 6 na Infinity Stones sa Infinity Gauntlet, naging halos makapangyarihan si Thanos at nagawang puksain ang kalahati ng buhay sa universo sa isang pitik ng daliri. Pero hindi lang yon. Kaya niyo manipulain ang espasyo, oras, kapangyarihan, isipan, kaluluwa at realidad at literal na kahit anong paraan na gusto niya. Ibig sabihin, kaya niyang gawin ang lahat ng gusto niya. Pero hindi lang yun na si Thanos ang pinakamakapangyarihang nilalang sa universo. At literal na kaya niyang gawin ang kahit ano at lahat ng bagay. Isa sa dalawang kontrabida sa MCU na tunay na nagtagumpay talunin ang mga bayani at makamit ang layunin. Makikita mo, may mga kontrabida na hindi kayang mangibabaw kahit sina Ego at Dormammu na makapangyarihan. Pero ang iba, may kapangyarihan pero hindi nila ito napagsama dahil sa kakulangan o kapabayaan. At tulad ni Ronan, kaya niyang wasakin ang sandar pero hindi niya ito nagawa dahil na-distract siya ng sumasayaw na lalaki. Si Thanos ay may lakas, kapangyarihan, ambisyon at focus. Kaya siya ang pinakamakapangyarihang kontrabida sa MCU. Ano sa tingin nyo? Sino ang pinakamakapangyarihang kontrabida sa MCU? Mag-comment sa ibaba at pindutin ang subscribe button. May mga bagong video araw-araw. Magkita tayo muli sa susunod.